Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ako pa rin po si Kapitano Sisa at ito pa rin ang Chika ni Sisa. Woo, 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 woo! Hello pa rin po sa lahat pa rin po ng ating mga pangga na patuloy pa rin po nakatutok, lalong-lalo na dyan sa may Batasan Hills, Quezon City. Hello po sa inyong lahat dyan. Diba, isang magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga taga-Cruz na Ligasa. At syempre dyan sa may Barangay Santa Teresita, sa may Mayon QC. Hello po sa inyo, lalong-lalo dyan sa Suki Market. Hello po, magandang hapon. Eto na, wag na natin patagalin pa. Sugod na tayo sa ating pangalawang Chika! Nakakaloka. Ilang araw na halos nang matapos, 'di ba, ang usapin dahil nga sa isang simpleng biro na kina-offend, marami na rin ang nag-react patungkol nga dito sa Kim Chiu and Raisa May issue, hindi ba? Dahil mapahanggang kahapon ang mga ulat parang iniintay pa rin pala talaga na mag-public apology itong si Kim Chiu kay Raisa May Dizon. Dahil nga sa pagbanggit sa kanyang pangalan sa isang segment na kanilang ginawa kamakailan lamang sa Showtime na kung saan hindi nagustuhan ng mga taga-suporta ni Raisa May ang ginawang pagbibiro ng naturang singer-host na si Kim Chiu at iba pa niyang mga kasamaan sa Showtime dahil nga 'di ba parang dahil dun sa usapin na lumabas si Jugs ba yun? Oo, si Jugs na nakaputing tela na lotus feet ang pinipeg niya during that time, pero parang ang nabanggit is si Raisa May Dizon na parang hindi naman niya mukhang lotus feet, mukhang Raisa May. 'Di ba? Sabi naman ng ilang mga tagapagtanggol ni Kim Chiu is nabigyan lang ng ibang kulay. Baka kasi kaya ang pagkakabanggit niya hindi ibig sabihin na ang mukha ni Jugs nung mga panahon na yon, 'di ba? Nakapang lotus feet, kamukha ni Raisa May ang lotus feet. Baka na misinterpret, baka naman ang gusto niyang sabihin kaya nasabi niya mukhang Raisa May kasi nga mas mukhang batang itsura, nagmukhang bata siguro si Teddy. Ayon yan sa ibang mga nagtatanggol. Pero marami na rin namang nagsalita tulad na rin ng bagong direktor ng Itbulaga na si Aiza Sigera na sinasabi nga niya na sana daw mag-iingat din daw sa paggamit ng mga pangalan pag lalo pat kung kayo ay nagbibiruan, lalo pat on national TV. Nagsalita na rin si Joey De Leon patungkol dito na para bang kinocall niya yung attention na bakit nga yun. Correct me if I'm wrong yung pagkakasagap ng aking chismis yung pagkakabitaw yata ni Sir Joey De Leon is para bang bakit pinagtatawanan si Raisa May, tama ba? And sabi ng mga ibang mga netizen naman, 'di ba, na okay, parang nag-react yung ibang mga netizen doon sa statement na binitawan ni Joey De Leon kasi nga sabi nga, so pag kayo pwede niyong pagkatuwaan si Raisa May, pag ibang tao hindi, 'di ba? Hindi po natin sinasabi na may tama o mali man na nagawa, 'di ba? Kumbaga parang tayo ay binabalanse lang natin ang mga ating nasasagap na impormasyon. Sabi nga ng ilan, inintay nga daw na mag-public apology itong si Kim Chiu kay Raisa May. Pero baka naman nag-sorry na personally, 'di ba? Hindi na siguro dinaan publicly ito, 'di ba? Pero sabi naman ng ilan na kung kasi ganyan napahiya yung tao na pinagmukhaan yung lotus feet, yung mga ganyan, 'di ba? Sana public nyo din ginawa yung pagsosorry kung nag-sorry man na ng personal si Kim Chiu. Kasi nga sabi ng ilan mapahanggang ngayon ay iniintay nila na mag-post nga si Kim Chiu patungkol nga dito sa nangyaring insidente sa kanilang biru-biruan na siguro para sa kanila baliwala yon, parang
joke lang naman, 'di ba? Kasi nga naman nag-post ng cryptic post patungkol sa mga pinagdadaanan sa buhay na para bang sabi ng mga netizen, alam naman ng mga tao kung ano yung mga pinagdaanan ni Kim Chiu na kanyang nalagpasan. Kumbaga itong issue nila with Riza May is another issue na I'm sure malalagpasan din naman ni Kimi. Pero ang iniintay nila is sana nirekta na lang daw na public pagsusorry, paghingi ng paumanhin kay Riza May kung wala mang intensyong masama, 'di ba? Kasi marami naman din kumaga nagtatanggol, mas marami ang bumabatikos. Pero sabi naman ng ilan na hindi naman siguro talaga totally nahayagan or talagang sinadya nila na para mapahiya si Riza May. Kasi nga 'di ba, ang Queen of All Media nagbigay din ng kanyang pahayag nung minsang bumisita sa Itbulaga, lalo pat ngayon si Bimbi na sa Itbulaga na, 'di ba? Na para bang sinasabi nga niya na yung mga umaapi sa'yo, ipakita mo sa kanila, 'di ba, na ang magandang gante is maging successful kayo ng pagkakasabi at English kasi, 'di ba? Alam mo naman si Madam Chris, 'di ba? Parang gano'n ang pagkakaintindi ko, 'di ba? Pero sabi nila, Kapitana, ayan, gloomy afternoon. Si Ate Corina, kung aware kung nakasakit, sabi naman ni Daryl, kung aware kang nakasakit ng iba, gaano ba kahirap ang mag-public apology ka? Artista ka pa naman at maraming umiidolo sa'yo, o 'di ba? Kung malaking tao siguro yon, malamang nag-public apology na agad si Kim Chiu. Ano gusto? Lotus Pit o Athlete's Foot? O ay, ano ka ba naman? Sabi niya, baka naman nag-message na sila para peace na sila ulit, 'di ba? Hindi, yun nga din ang sinasabi natin kasi baka yung pagkaka-expression lang ni Kimi na hindi naman siya mukhang Lotus Pit, ang ibig sabihin siguro nun, hindi ko po pinagtatanggol si Kim Chiu, don't get me wrong. Baka lang po yung pagkaka-expression niya na hindi naman Lotus Pit mas mukhang Riza May kasi mas mukhang bata siguro sa tingin niya kasi hindi naman talaga mukhang nakakatakot, 'di ba? Although nakakatawa yung itsura dahil puro pulbos yung mukha ni Jukes doon, 'di ba? Pero siguro ganun yung kanyang gustong ipa-interpretasyon na iba na lang ang na-pick up ng mga manonood. Kasi maaring nagtawanan sa loob ng studio pero siguro hindi ganun ang intensyon nila para laitin. 'Di ba? Kasi ngayon lumalabas na all over social media yung mga dating pictures si Kim Chiu, yun ang idinidikit kay Lotus Pit, 'di ba? Parang ang OA naman na, 'di ba? Pero yun na nga, 'di ba? Antayin pa rin naman din natin, 'di ba? Magbibigay pa rin naman sila ng pahayag, ng official statement, pero mapahanggang ngayon, yun ang iniintay ng publiko. Ang hiling lamang nila kasi ginawa nyo ito publicly 'di ba? So publicly din dapat sila kung mag-a-apologize, ayon yan sa mga netizen, 'di ba? Parang yun nangyari yan kay Meme tsaka kay Miss Jessica Soho, 'di ba? Although sa public venue, it's a concert na biro-biruan, pero nakarating kasi kay Miss Jessica, kaya publicly siya nag-apologize, 'di ba? So siguro ganun lang din naman yata. Tama din ang sabi ng isa nating 'di ba, pangga dito, 'di ba? Kung aware naman na medyo naka-offend, 'di ba? Mag-sorry, 'di ba? Hindi ko sinasabing tama yung nagawa, 'di ba? Pero hindi ko rin naman sinasabi na tipong OA, 'di ba? Yung OA lang sa reaction, hindi Kasi may taong na-involved na nananahimik sa kabilang network. Totoo rin naman po 'yan, 'di ba? Sa mga fans ni Riza May, na-offend din naman sila na anong tingin niyo sa bata, mukhang multo? 'Di ba yung mga ganyan? Pero ulitin ko lang para lang for the sake of 'di ba, maintindihan lang natin at pilit ko ding iniintindi na baka nga hindi yun yung intention kaya niya nasabi yung Riza May dahil tumatatak sa kanyang isipan na 'di ba, malamang napapanood niya nga si Riza May, hindi naman niya babanggitin yun for the sake na parang tipong gawing katatawanan. Maaring siguro naalala niya dahil nga syempre nagmukhang bata si Jukes doon, 'di ba, na medyo chinita pa, 'di ba, yung mga ganyan. Kaya siguro nabanggit lamang ng Chinita Princess ang pangalan ni Riza May. Pero hangad pa rin natin na sana matapos na at magkaayos din naman sila. Ulitin ko malamang baka naman na alam mo parating na ng personal na paumanhin, 'di ba? Para dun sa kasiyahan ng iba, baka iniintay lang din naman nila na makita din na gawin ito publicly ni Kim Chiu para kay Riza May.
Anyways, naku mga pangga, OT na ako ng malala. O, diba? Lagot na naman ako kay Toby. Bukas po magkarinig ang magpanooran na naman tayo para sa isang matigabong tsikahan na dala-dala ng magandang bakla. Diba? Walang ibang pupuri sa akin. Ako lang. Di ako na yon. Ako po si Kapitana Sisa at ito pa rin ang Chika ni Sisa. Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.